Just dos ng gabi. Gabi ng Misteryo. Kayo ba'y naka-encounter na o naka-experience na ng mga divine miracles sa pamagitan nga po nito mga divine beings? Ang divine beings ay iba't ibang mga nilalang na nasa mataas na antasang dimensyon, lalo na sa kalangitan, sa heavenly dimensions, mga anghel, mga santo, maging sina Jesus Christ, ang poong lumikha, Mama Mary, at iba pang mga banal na mga nilalang. Meron din pagkakataon na tayo din ay nakaka-experience ng mga divine miracle mula sa ating mga galactic brothers, sa mga higher dimensional beings o ultra-dimensional beings. Ano ang naibigay nitong tulong sa ating buhay? Ito ba'y nakapagbigay ng pagbabago sa ating pananaw sa buhay? Nakapagbigay ba ito ng sapat na kalakasan ng ating pangatawan? Ng ating kaisipan? Mas lumawak ba ang ating pangunawa sa buhay? Sa may loob mo. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa divine beings, mga divine miracle. Ano ba ang naibigay nito sa ating buhay? Nagkaroon ba tayo ng pagbabago sa ating pananaw sa buhay? Nagkaroon ba ng kalakasan sa ating pangatawan? Meron ba tayong kagalingan sa mga karamdaman? Mayroon ba itong naidulot na kabutihan hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa? Mayroon tayong mga panauhin ngayong gabi ito sa Gabi ng Misteryo na handa po silang magbahagi ng kanilang mga karanasan tungkol sa kanilang divine encounters, divine miracles, at pagpapakita ng mga divine being. Magandang araw po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan. Dr. Jo Vilasana po ito. Inaanyayahan ko kayo mamayang gabi makinig, manood sa Gabi ng Misteryo dahil maganda po ang ating talakayan tungkol sa divine miracles. Magbibigay po ng distance healing at malay nyo meron kayong mga karamdaman, matutulungan po ito. See you po! Mapagpalang araw po mga kapatid. Muli samahan niyo po ako, si Brother Joel R. Apilenia, ang founder ng Kapatiran kay Kristong Buhay Missionary Movement Incorporated dito sa Holy Mount Banahaw, Dolores, Quezon, sa ikasampu ng gabi, sa Gabi ng Misteryo dito sa DZRH. Tayo ay muling magkwekwentuhan tungkol sa mga miracles. Muli, maraming salamat po. Kita-kita po tayong lahat. Hi guys, ako po si Chris Ponce. Inimbitahan ko po kayo mamayang alas 10 ng gabi na manood ng Gabi ng Misteryo sa DZRH. Kasama natin doon si Sir Ray T. Sibayan at pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga divine beings. So tara po, marami po tayong matututunan. See you and God bless you. Namaste, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ang inyong lingkod, Psychic Tito Boy, ay inyo na namang mapapanood mamaya bilang guest sa Gabi ng Misteryo, alas 10 ng gabi, ni Rete Sibayan sa DZRH. Tara na! Tutok lang dahil alam ko lahat kayo ay may matututunan sa ating topic mamaya. Aabangan ko kayo. Ngayong gabi ito sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala pong absent. See you! Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online.
Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng ating programang Gabi ng Misteryo. Uy, napaka-interesting po ating pag-uusapan ngayon po gabing ito, mga kababayan. We will be discussing about divine miracles mula sa divine beings. Ano ba ang naidulot ito sa buhay ng bawat isa sa atin kung meron man tayong ganitong experience, ano ha? And also, meron po tayong mga kapanay ngayon pong gabing ito, mga kababayan, and sila po'y magbibigay po ng mga experiences tungkol po sa divine beings and divine miracles. Atin munang tawagan ng ating mga kasamahan sa Zoom, si Brother Joel Apilenya. Brother Joel, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi na Misteryo. Ayan. Pa. Ayan. Nakamute kaya ta, Brother Joel. Paki-on. Alright, babalikan natin si Brother Joel. Si Brother Chris Ponce. Brother Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa Hello program po. natin, Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Gabi ng Misteryo. Samahan niyo po kami sa lahat ng mga viewers po natin online. And maraming salamat po, Sir Ray. Okay na okay po. All is well. Yun, yan ang maganda, no? Para naman maganda ang ating talakay ngayong gabing ito, no? And ikaw, Brother Chris, so far, anong na-experience mong divine miracle from divine beings? So ito po lately, Brother Ray, no, yung nakwento ko nga po sa inyo na nung pagkagaling po namin ng Ciudad de Verdadero, na naginip po ako, napanaginipan ko po si Mama Mary. Wow. And then, meron po siyang pinakitang booklet. Yung booklet na po yun, parang ginaganon po niya. And then may mga nakasulat, pero hindi ko po nababasa yung mga nakasulat. Okay. And then yung last message niya po sa akin, sabi niya, bayad na. Bayad na. So, Bayad ng utang mo. bayad na. di ko po alam, Brother Ray. Pero nagpapasalamat po ako na sinabi niya bayad na. And then after that po, siguro mga 2 weeks, bumalik po kami ulit ng Ciudad Verdadero. So, Alright. nagpasalamat po kami doon kay Mama Mary po. Ayun. I think ang gustong sabihin dito ng bayad na is maybe yung karmic cycle na dapat mong pagdaanan mukhang kumpleto na. Wala ka nang dapat pang alalahanin. Sa tingin ko po, Parang opo. yun ang interpretation dun sa message na yun sa iyo, no? Ni And Mama then, Mary. Opo, yung after po no, nung bumalik po kami sa Ciudad Verdadero, nung nagpasalamat po kami, iba po yung pakiramdam eh. Usually everyday, di ba, bilang ordinaryong mamayanan po yung isipin nyo, paano yung negosyo, sino yung mga kakausapin nyo. Ngayon po, mas lighter po eh, yung mas magaan yung pamumuhay, positive po yung mindset po natin. Alright. So yun po, nakakatuwa po. So nagpapasalamat po kami. Ayan na. Parang naulinigan ko si Impo, ha? Mukhang iniimbitahan na naman tayo dyan sa Ciudad Verdadero, ha? Impo, Opo, anytime. see you po doon. Baka biglang basta ipapahintulot mo at ipapahintulot ng langit, makakarating tayo uli dyan sa Ciudad Verdadero. Babalikan Opo, kita, amen po. Brother Chris, ha? Thank you po. Sa iyong mga experiences from divine beings. Ngayon, ating tawagan muna yung ating kasamahan dito sa studio. Siyempre naman, fresh from Mount Banahaw na fully recharged. At bibigyan niya ako ng enerhiya ngayong gabing ito. Walang iba kundi si Psychic Tito Boy. Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi. Ayan. Super energy tayo ngayon. Fully energized ka, Yes. no? Oo. Abay, kumusta naman kasi nagpunta ka ng Banahaw
and doon mo sinelebrate ang iyong debut. Birthday. Debut mo yun, di ba? Kumusta naman at ano ang na-experience mo during your stay? How many days ka sa Mount Banahaw? Bali, 9 days ako. 9 days? Sakto Wow. yung pang-siyam, yun yung birthday ko. Talaga. Novena, no? Yes What's po. 9 days of novena, mga prayers and mga misa, no? Ano ang naging feeling or naging experience mo from divine beings habang ikaw ay nasa bundok Banahaw? Bali, nung last bago ako mag-birthday, pinanaginip ako na ang sabi ng babae sa akin, ito ang makakasama mo sa panaginip. Kalahati ng mukha. Ngayon, nagulat ako. Hindi mo nakilala yung babaeng yun sa'yo? Nakilala ko siya pagpunta ko dun sa chapel. Okay. Sino Siya pala ay si Santa Lucia. Talaga. Tapos yung pinakilala niyang lalaki, sabi ko, ang gwapo naman itong taong to. Ba? Pag tingin ko, dun sa rebulto, siya pala ay si San Lorenzo Ruiz. Bali sila yung aking... Actually, bibihira yan, ha? Bibihira nagkakaroon ng ganyang dreams with Santa Lucia and San Lorenzo Ruiz. Yes. Our Filipino martyr. Opo. At syempre Filipino saint, ha? Yes po. Oo. So ano naging mensahe ni San Lorenzo Ruiz during that dream state encounter? Dalawin mo ako sa aking bahay. Pumunta ako sa Binondo. Tapos pagluhod ko dun sa harapan niya mismo, tumulo yung luha ko kasi may parang energy na pumasok na parang yung tears of joy, hindi siya yung lungkot eh. Hindi lungkot, talagang tears of joy. Yung di mo maipaliwanag na kasiyahan. Opo, yun talaga yung energy na dumating sa akin. Ibig sabihin, well-blessed ka. Opo. Ba, di puro kilabot ang inabot mo. Yung kilabot na more on hindi takot Hindi kundi takot, yung talagang energy ng saya. Alam mo kasi may kakaiba talagang feeling yan eh, yung kapag bine-bless ka from heaven, from divine beings. May kilabot pero kakaiba eh. Lalakas ka, lumalakas yung loob mo, tumitibay yung pananampalataya mo. Yun. Opo. Yun eh. Tumitibay yung pananampalataya mo kapag may ganyang blessing from above, from heaven. Yes po. Oo. Then after that, Ayun, nagdire-diretso na akong bisyon. Kaya magbe-birthday ako, may ganun akong gampanin. Kailangan gampanan ko yun. Dahil itong pag-akyat ko ulit for 9 days, parang nirenew ko yung lahat ng energy ko. Ibinalik ko sa kanila, ibinigay naman sa akin panibagong enerhiya. so ibig sabihin, right after that experience, parang isinuko mo na lahat sa kanila and kung ano man ang magiging tatahakin mong direksyon, Yes. sila nang bahala. Opo. Ito yung gagampanan mo. Yun po, yun din kasi ang sinabi ng boses sa akin eh. Oo. Nung nag-near death experience ako, anak, hindi kita pababayaan. Ayan. Until now, talagang ramdam ko nandyan sila. Nako. Mukhang nandyan si JC. Master JC, Jesus Christ. Yes. Ang ating ama. Ba, hindi shout out natin si Master Jesus Christ, ha? Si Mama Mary, yan. Lahat ng mga santo, yung mga archangels, mga divine beings, lalo na yung ating pong lumikha. Kumusta na po kayo dyan sa langit, God the Father? Yes. Di ba? Bibihira kasi natin silang batiin. Tayo shout out kung sino-sino sinashout out natin sa ating social media. Pero na-realize ba natin na hindi man natin sila ina-acknowledge o sinashout out sa ating mga ipinopost? Ha? Ay, ewan ko lang. Pero siguro it's about time na maging aware tayo dyan. May nagpakita sa akin sa panaginip, isang napakalaking nilalang o pwede nating tawagin na higante. So yun ang nagpakita sa akin doon sa panaginip. Doon sa may site mismo ng bago bumaba ng hagdanan ng Santa Lucia, doon nagpark sa panaginip ko, doon nagpark yung dalawang jeep na kasama ko, na sinasakyan namin. Kasama ko yung maraming mga missionary na mga nakaputi. Opo. Pero that time, hindi pa ako physically nakakarating dito talaga sa Holy Mount Banahaw, especially sa may Santa Lucia. Nagpakita itong napakalaking nilalang na ito na halos sobrang taas
nakatingala ako sa kanya na ganyan, and then siya ang nagsabi sa akin, na sabi niya, bumaba ka dito, sabi niya, tinuro niya hagdanan, at sabi niya, maligo ka dito. Yon. Nung ako'y pumunta physically, nakarating na ako dahil nagkaroon ng dahilan, may mga kapatiran na nagsama sa akin dito naghatid. Doon ko nakita na yung palang iba bang itinuturo doon sa panaginip ko, yun yung tubig ng Santa Lucia, yung Santa Lucia Falls. So it was the time ako'y makarating. So, nag-iba lahat ng aking pakiramdam, especially yung aking kaunawaan doon sa sinasabi natin na buhay spiritual. So, yun yung isang kauna-una kong experience dito sa Holy Mount Banahaw. Kaya hindi ko akalain right after nung panaginip ko na yon, nung ako'y makarating dito, hindi ko akalain na ako'y magiging taga rito din sa Holy Mount Banahaw, especially dito sa Santa Lucia. Opo. So, yun yung aking experience. Pero ito pong panaginip nyo ito, itong mensahe sa inyo, mga ilang taon po kayo noon, Brother Joel? So, bali ang edad ko noon, mga 25 years Wow. old ako nung Batang ako'y bata pa. Oo. inutusan, tinawagan na dito. So, yung panaginip ko na yon, hindi yun nagtagal. And then, sunod-sunod na yon, nung makarating na ako physically, sunod-sunod na yung naging ahon ko rito dahil ako'y inutusan na magmisyon ng panggagamot. Kaya ako naman ay nakarating dito sa lugar sa Manila, sa Malabon, na halos 15 years akong nanggamot diyan. Akyat baba ako dito sa Banahaw hanggang sa tuluyan na ako'y nanungkulan na din dito. Gumanap na ako dito hanggang ako'y nabautismohan dito sa samahan sa kapatiran ng Ama't Ina Santissima Trinidad. At yun na ang naging daan, ako'y napagkalooban din dito ng lugar dito sa Holy Mount Banahaw. Yun yung kauna-unahang experience ko. And then right after nun, nagtuloy-tuloy na yan at nagkaroon ako ng iba't iba pang mga karanasan dito na yun ang nagpatibay din sa akin kung bakit ngayon nanatili ako nandito at tuluyan na akong naluparan dito sa lugar na ito. Yan. Saka kayo po'y nagsisilbi na po ngayong gabay. Diyan po, sa mga gustuhong bumisita sa Holy Mountain of Banahaw at para tama yung direksyon na kanilang tinatahak dyan. Kasi iba naliligaw dyan kapag hindi welcome sa Banahaw. Di ho ba, Brother Joel? Maaring may tuturing nga nating ganon. Kaya siguro isang bagay din na tayo naman ay binigyan din ng mga iba't ibang karanasan para tayo magkaroon ng mga maibabahagi sa ating mga kapatid na mga lumalandas din sa buhay espiritual. Ayun. Sa mga kapatid nating nagnanais, na maunawaan pa yung mga nangyayari sa kanila, na mabigyan ng kasagutan. Ayan. Especially doon sa spiritual na pangyayari o karanasan sa buhay nila. Opo. Yeah, maraming salamat, Brother Joel. Babalikan kita, ha? And of course, ngayong gabing ito, mga kababayan, let's welcome isang dalawa nating panauhin from, I think, ito na yung sa Lipa, no? Yung Our Lady of Mediatrix ba to? Brother Tito Boy, no? Very, miraculous din tong, dyan sa Lipa area. Sina Ma'am Monette and Sir Darwin. Ma'am Monette, magandang gabi po sa inyo, Sir Darwin. Welcome again sa ating program. Gandang gabi po. Gandang gabi po. Kumusta na po kayo, Ma'am Monette and Sir Darwin? Okay. Opo. Kami po ay going 7 years na sa pagbisita sa Lipa regularly sa Our Lady of Mediatrix. Yes. Actually, wala po kaming kaalam-alam kung sino po si Lady of Mediatrix, na may controversy pala recently with the Catholic Church regarding yung pag-recognize na supernatural yung apparition niya. Yes. So wala po kaming ganon. Basta nagkaroon lang ng malakas na very, very joyful, parang attraction magnet na pumunta at dalawin siya. Yes. At makita namin na nung nagpunta kami sa lahat ng lugar doon sa monasteryo, Opo. yung lugar sa taas, yung aakyat ka, kung saan matatanaw mo yung apparition site niya mismo, kakaiba yung energy. Kasi nagpunta rin kami doon sa simbahan itself, no? Sacred space yung buong area, monasteryo. Pero
kakaiba yung energy doon po sa apparition site. Pag upo mo pa lang talagang parang clear, clean energy. And dahil doon, dahil klaro at malinis at parang very inviting, ang daling magbukas ng puso. Tapos naramdaman na lang namin na namove ako sa heart. Yes. And then, nung alam niyo po, ako estudyante ni Ate Jo sa Reiki. Yes, ma'am. So, isa sa mga practice ko noon pikit ang aking mga mata, tapos ilagay ang kamay ko sa healing patients. Doon naman, pinikit ko ang mata ko bilang pag-tune in sa energy at saka blessedness ng lugar. Nakita ko talagang bright, hot pink na hindi pa yan nakikita ng field of sight, inner sight ko ever. Yes. And then kung saan bubukas ko ng mata, kung saan mismo yung sentro niya, merong heart na puti, tapos naka-close, open ang mata ko, nagsa-throb siya. Wow. Okay, so that was my first sign na there was something else like it was speaking to me. Fast forward to today, pag naramdaman na namin yung lukso na pumunta doon, pumupunta talaga kami doon. So yun pong lugar ay sacred. Malakas po yung energy portal doon, and it connects, ang experience ko po, it connects me directly to God, to divine. No? Whatever we call that which is highest, which inspires, which moves us to be the best of who we are and to be our true nature, other than this physical life and body. Yun po yung naramdaman ko. Kaya hindi po effort pumunta at all. Ngayon po, nalaman ko na lang later na may ganun palang istorya doon. Okay? Pero sige, pumunta pa rin kami. Punta kami ng punta dahil pinapapunta kami. Ito po yung huli na lang na ibabahagi ko kasi siguro mga 2 months before May na nagpunta kami doon, ang huling na intuitively na receive ko is that gusto niya na makilala siya ng younger generations. Kasi oo nga pala, 1949 pa yung apparition na yan. Kumbaga nagsimatayan na lang yung karamihan na naka-witness na community. So wala nakakakilala talaga. So sabi niya, gusto niya na makilala. Di ako naman talagang nandoon lang na hindi ko naman alam kung ano, kumbaga channel lang kami of light and divine, kung ano lang, pinapapunta lang yun lang naman ang sinasabi niya. Pumunta kayo rito, wala na. And then right after that, siguro mga a month after, pumanaw yung kaklase ko sa high school. Ngayon, meron kaming connection ng kaklase ko na yun. Napakatagal na. Later nalaman ko, binuo niya ang dula tungkol kay Mediatrix. At ang title nung kanyang play ay Grace. Okay? Very nice. Siya yung sumulat ng Grace. At nung ipinalabas yon, that was 2 weeks after he died. Kumbaga parang obra maestra niya yon, si Floyd Quintos. Yes, ma'am. Siya ang isa sa mga prime, talagang top of the line ng Filipino sa creative arts, creative performances and writing siya. So anyway, pinanood ko yun kasi nangilabot talaga yung ko. Opo. Wow, everything was just explained there. Talaga. In a form of art that moves your heart. Lalo na yung nagre-rain ng petals at the end of the play. And I was so moved nung umiiyak ko kasi sinasabi ni Mama, ni Blessed Mediatrix, na I shall be known to the younger generations. Kasi alam niyo po, sobrang dumagsa. Nagkaroon ng word of mouth. Yung first showing, sobrang dumagsa yung 2 months. Such that, nag-repeat set sa Ateneo.
pinalabas sa Ateneo at katatapos lang nitong September at gagawing pelikula. Wow. At sabi ni Vilma Santos, she wants to play siya the lead ang magiging, role. wow, ang galing naman ha. So, Aabangan natin yan. nagro-roll over na. Opo. Nagmo-move siya and and it's just catching on like wildfire. Yes, ma'am. And so it's Blessed Mother is telling her story. Yes. Ang galing, Kaya no? kami para kaming witnesses. Opo. And now we are telling this to the people para malaman ng tao na gumagalaw ito, no? Nagmo-move nga itong mensahe nito at ginamit yung ating program para maisiwalat sa tao yung mensahe mula kay Birheng Maria. Opo. At ang gusto niya, hindi ko alam para sa iba. May mga mensahe siya sa mga pumupunta doon at saka sa mga nakakaugnayan. Kasi mismo yung nanonood, namumove, tapos may mensahe na diretso sa bawat isa. Iniuugnay tayo, yung puso natin, doon sa katotohanan ng kung sino tayo. At yung ating connection sa divine. Yes, ma'am. So, yun yung siguro yun ang isang pang general na miraculous. Kasi yung nalang manifestations ng miracles, kanya-kanya na tayo. Totoo po yan. Sa atin na yun. Personal na natin kung yan. pupunta po kayo sa Lipa, doon sa apparition site, kakaiba talaga yung energy. So, ibang experience din yon. So, I invite everyone na pumunta doon. Kasi uupo ka lang doon. Saang lugar nga pala ito, Ma'am Monet, Sir Darwin? Yung mismong apparition site? Doon sa Mount Carmel. Church. Sa Lipa. Opo. Tapat ng Lipa Grill. Lipa Grill Restaurant. Sa tapat nun, kalsada, ay yung malaking monasteryo ng mga Carmelites. Mount Carmel. Tapos may malaking simbahan doon. Open naman po ito, no? Open sa public? Open po. Yan. Pero ang puntahan nila yung apparition site. Yan. So they can have mass kung Katoliko po sila. Bumisita na doon na rin po yung doon na rin po hinimlay yung katauhan ni Sister Teresing, yung remains niya. Yes. Si Sister Teresing. Iba rin po yung energy doon. So pero yung apparition site talaga para siyang isang energy portal na parang yung buong lugar mabango sa bulaklak. Ha? Ma'am Monet, Sir Darwin, di ba? Ha? Para bang pagpasok mo pa lang humahalimuyak na yung mga bulaklak sa paligid, ha? Ako naman po parang yung crown chakra ko habang pinag-uusapan natin para bumubukas yung crown chakra ko Wow. Amazing Salamat to kay Our Lady of Mediatrix kay Mama Mary. Sir Dario, ano yung binabagit po ninyo? Ako po ibang experience ko dahil pag pumupunta ako doon, pinapatulog ako maganda yung ganyan kasi ang ginagawa kaya kayo pinapatulog, may dina-download sa inyo. Oo. Adasal. Baka isang oras ako pinapatulog, hindi ko namamalayan, pero nararamdaman ko ang iba-ibang pangyayari. Tapos paggising ko, energy refresh ako, ready to go. Yes. Siguro another month na. Opo. Energize. So, kahit hindi ko masyadong naintindihan, talagang na-attract akong pumunta doon dahil talagang nawawala yung worries, nawawala yung stress, at na-energize po ako. Salamat, Ma'am Monet. Because you work both on our feminine and masculine aspects. Kaya mas nagiging buo yung karanasan namin. Kaya pagdating dito kay Lady Madratrix, parang partner kami. Yes. Lagi kaming magkasama. Tama ho yan. At saka nababawasan po yung away namin. Yan, normal lang naman yun. Saka yung away naman habang pag may away, lalong tumitindi ang pagmamahalan. Di ba? Ma'am Monet, Sir Darwin, babalikan ko po kayo. Maraming salamat po. Brother Joel, may binabanggit po kayo. I think itong ganitong mga experiences, especially lalo na dyan sa Mount Banahaw, nakapunta na rin ako ng Mount Banahaw. And iba rin nun, mayroon din kakaibang
di ba, Brother Tito Boy, yung energy talagang kapag nagdasal ka ng taimtim sa iyong puso at kaluluwa, binubuhusan ka ng sandamakmak na enerhiya na hindi mo maipaliwanag. Totoo po. Oh. Yes. Yes, Brother Joel. Po, totoo po. At saka ako kasi, sabi ko nga, kung hindi sa tulong nitong mga divine beings na experience ko dito, na encounter ko dito sa Holy Mount Banahaw, hindi siguro ako magkakaroon ng ganitong pangunawa na maintindihan ng mas malalim kung ano yung tunay na katuturan ng buhay na ipinahiram sa atin. Dahil naniniwala ko sila ang nagbigay sa akin ng ganitong kaunawaan. At bakit ako mas lalong naniwala, nagpatuloy na manuparan sa ganitong klase ng buhay espiritual dito sa mahal na bundok ng Banahaw. Ito ay bunga ng mga divine beings o mga banal na espiritu na sinasabi natin na alam mo yan, yung mamuhay ka, yung you are detached doon sa sinasabi nating material na buhay. Nung una hindi ko naintindihan yun pero nung pinaunawa sa akin na mga banal na espiritu dito sa mahal na bundok, unti-unti ko natanggap yung ganong kaunawaan. Kaya yun yung malaking bagay na ibabahagi ko doon sa mga taong dumarating dito. Lalo yung mga taong naghahanap ng liwanag, ng katotohanan, at naghahanap ng kapayapaan. Yun ang naging daan sa akin sa pamamagitan nito mga divine beings na ito at sa karanasan din sa mga tao na naghahanap ng kagalingan, ng karamdaman ng kanilang katawan at kaluluwa. So naniniwala ko na sila yan dahil marami naman ding mga tao na nakakarating dito sa akin na sila naman yung nagpapatotoo din. Kaya kahit ako minsan, kahit matagal na ako dito, talagang dumarating pa rin sa akin yung kahit ako mismo sa sarili ko ay na-amaze pa rin doon sa mga pangyayari na ako ay nakasangkapan nitong mga banal na espiritu na ito sinasabi natin. Ayan. Brother Joel, Brother Tito Boy, ikaw personally, matagal, kailan ka ba unang-unang umakyat sa Holy Mountain of Banahaw? After nung near-death experience ko, like 1 taon pa akong hindi gumanap. So nung umakyat ako, lahat yan pinagdugtong-dugtong sa pamamagitan ng kapatiran kay Kristong Buhay. Yan, kay Brother Joel. Yes. Ngayon, dumating din ako dun sa pagkakataon na magkakasama kaming apat kami, yung 2 Ralph, si Brother Joel, umakyat ng Santo Calvario. Ngayon, from San Bernardo, paakyat ng Santo Calvario is very mahaba talaga. Kasi pagdating doon, pinaluhod kami ni Brother Joel. Sabi niya, load kayo, tapos dasal. Ngayon, dumapa kami doon sa mismong lupa ng Santo Calvario. Sa isang iglap, brother, parang ang nangyari, nanaginip ako na mabilisan. Okay. Na bumaba ang resurrection, inabot ang kamay ko, sa isang iglap, nandun ako sa purgatorio. Sinabi niya sa akin, kung di dahil... Ito, vision to, no? It's a vision. Hindi sa vision, parang siyang panaginip na mabilisan Baka naman naka-astral ka. Maaaring ganun kasi pinakita niya yung purgatory na ang itsura talaga nagbabagang mga apoy na parang dagat ng apoy, tapos ang mga kaluluwa kulay itim na ang maririnig mo lang yung mga panaghoy nila. I think pag kulay itim talagang kailangan pa nilang hugasan, no? Yes. Ang sabi ng amang resurrection, ang sabi niya, kung hindi dahil sa ama, dapat nandiyan ka na. Tumulo ang luha ko nun. Talagang ramdam na ramdam ko yung... Pinakita sa'yo na kapag kung hindi mo sana tinanggap yung gampanin, nandun ka na, kasama ka na doon. Kaya yung iyak ko talagang hanggang sa pinatayo na kami ni Brother Joel, hanggang sa sinabi niya tumayo na, yung iyak ko talagang hindi mo mapigil, talagang tulo . Kaya doon ko napatunayan na ang banal na bundok, lalo ang Santo Calvario, napakalakas ng enerhiya.
Ilan mga pwesto ngayon sa Bundok Banahaw na open sa lahat? I think open naman sa lahat na to, no? Opo, open naman sa lahat po. Hindi naman bawal na puntahan yung ibang mga lugar. Ah. Pero meron kasi nagpupunta dyan, hindi naman lahat pinupuntahan. Opo. Especially, iba ayaw ng husgado. Iba ayaw ng Nazareno. O, di ba? Iba ayaw ng Jacob. Opo. Kasi I think yung kanila ring mga spirit guides ang pumipigil sa kanila, hindi ka pa ready. Yes, meron Diba? po. Oo. Meron po. Hindi ka pa handa. Meron po. Oo. So, mga ilan ba yung mga pwesto na nandyan sa... Brother Joel, mailan yung mga pwesto dyan sa Mount Banahaw? So far, sa ngayon? So, sa ngayon naman po ay open naman po ang karamihan mga pwesto natin dito sa Holy Mount Banahaw. Maliban lamang po itong restricted dito sa may parte ng Kinabuhayan, yung paakyat na patungo sa kuweba ng Diyos Ama, oo. patungo doon sa Tungaw hanggang ilalim. So restricted po siya Yung up Durungawan. to the present. Pero sa atin dito sa may Santa Lucia, lahat naman po ay maaring mapuntahan po. Correct. Oo. Bukas po siya. Ayun. Pati yung husgado, Brother Joel. Yes, opo. Ikaw- Bukas po siya, Santo Jacob, Yan. Kuweba ng Nazareno, bukas po siya. Ikaw, Brother Tito Boy, ano ang experience mo sa loob ng husgado? Unang akyat ko dyan, 1997 pa eh. Hindi na naulit ngayon nung last time na nagpunta ka dyan? Ngayon, hindi pa ako pinapapasok doon kasi iniisa-isa ko pang puntahan or dasalan or mag-siyam sa mga pwesto. Ayun, yung Santong Jacob, okay na. Santo Jacob, Lumublob ka na doon. Opo, doon ako nagsalubong ng birthday ko. Hati ng alas 12 ng Ano yung sinalubong mga ko. experience? Kasi may experience yan, kapag lumublob ka doon, mayroong amoy bulaklak, amoy sapagita. Meron po. Iba naman ay amoy asupre. Meron po. Ano yung nung lumublob ka, ano yung naamoy mo? Unang lublob ko doon, ang naamoy ko yung parang amoy asupre ng konti. I think tama yung Brother Joel, no? Kapag daw amoy asupre, merong hinuhugasan sa'yo. Yes. Merong mga espiritu na dala-dala natin o Yes. sumasama sa atin na kailangang maipaligo para tuluyang kumalas sila doon sa atin. Sa kayo, Pag tayo naligo. after that, bigla na lang uusok yung katawan mo. Yes, meron po. May mga ibinababa kami doon na Na-experience ganun, ko rin opo. yan eh. Pero ang sarap ng pakiramdam eh, di ba? Kapag lumubulog ka na dyan sa Santong Jacob, grabe ano, para bang lahat ng bigat na pinapasan mo sa buhay, mawawala. Tama po. Ha? Di ba, Brother Joel? Oh. Opo, kayo yun ang isang hiwaga nung itong Santo Jacob na ito dahil ako karanasan namin nung ako'y nagmi-mission pa lang dito sa Holy Mount Banahaw. Kami umaalis sa Manila this oras ng gabi. So darating dito ay umaga. Alam mo yun, yung pagod kayo, puyat dahil sa biyahe, galing yung iba sa trabaho, tapos nagdadasal, tuloy-tuloy. Pagdating dito, walang tulog, lulusong sa tubig ng Santa Lucia, didiretso maligo sa loob ng balon ng Santo Jacob. Pero wala akong naalala na mga kasama ko o kahit ako na nagkasakit. Yun. Bagkos, nung maipaligo, lahat pag galing doon sa loob, talagang nare-recharge. At pag uwi nila, sinasabi ng mga kasama ko, brother, bakit ganon? Parang, alam mo yung pag-uwi tuloy-tuloy pa yung yung Yes. lakas ng katawan. Actually, Iba yes. nakakabalik pa uli sa trabaho. Totoo Kaya yun. sabi ko No. yun yung hiwaga niya. Pero kung sa Maynila, galing tayo sa puyat, sa trabaho, maghapon, Oo. at maliligo tayo, Prado, iba yung mararamdaman natin sa katawan natin. Saka ang naramdaman niya pag makikita ka ng makikita ka ng nanay mo, tatay mo pag uwi mo. Ba't parang liwaliwanag mo, anak? Totoo po yun. Nagniningning ka sa liwanag. Kaya yung mga galing sa bundok Banahaw, ganyan. Ay, sa mga lalo sa mga sagradong mga lugar. Yeah. Ako may experience ako na ako'y matagal na nagsiyam-siyam dito sa Balabundok. And then bumisita ako sa amin sa Bulacan, doon sa bahay namin. Noong ako'y umuwi, bumisita sa amin, sa akin yung kapatid ko na panganay namin. Nakatayo ako doon sa may pintuan namin. Nagulat talaga ako nung yung kapatid ko nung humarap na sa akin, iyak na siya ng iyak. Umiyak yung kapatid ko kasi nagulat din ako. Bakit? Sabi ko, bakit? Sabi niya,
nakita ko yung mahal na ina ng awa, sabi niya nasa ulunan mo, sabi niya ganyan. Kaya alam mo na, nagulat din ako na kahit sa sarili ko hindi ko kaya maintindihan, maunawaan. Correct. Pero yung time na yan, paano niya nakita yon? Dahil galing ako na 10 araw natulog sa kuweba ng ina ng awa. Yun. Talagang yung panahon yung bago ko bumisita sa Bulacan, bumisita sa Miraculous din yan. ako ay nag-service. Yung kuweba ng ina ng Kasi awa. Yes, no, parang dito, nung kasagsagan ng aking pamamundasyon sa mahal na mundo, talagang natutulog ako. Natutulog talaga doon sa mga pwesto. Yung ibang araw dyan, Bago tuluyang. ibang araw dyan, Brother Joel, Yes. Tito Boy, bigla raw nagpapakita si ina ng awa sa Totoo labas. Bigla naglalakad. May mga ganun. May ganung mga May mga experience. ganun po nga. Alright, Brother Joel, babalikan kita and Tito Boy. Nasa ating Zoom nakakonect na sa ating Zoom mga kaibigan, si Dr. Joe Villasano, ang ating Reiki Master. Dr. Joe, muli magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program, Gabi na Misteryo. Ma'am. Magandang gabi, Ray, sa lahat ng inyong guests ngayon, si Tito Boy, Si si Brother Joel, Si Monet. Darwin, Monet, at sa lahat Si Chris. ng inyong mga kamisteryo sa buong mundo. Kumusta na po kayo Salamat dyan, po ma'am? muli. Kumusta na po Nag-uusap yung... tayo tungkol Oo. sa milagro ng mga divine being. Yes. Ano po yung latest na na-experience mo ninyo, Ma'am Jo? Noong araw na naisip mo na magsalaysay ako dito, 2 or 3 days ago, nag-message ka sa akin. Pero hindi ka pa nabasa yung message mo. Opo. Pero nung kinaumagahan noon, 3 a.m. on that day na nag-message ka sa akin to discuss about Lady Mediatrix, ay bigla na lamang akong hinipo ni Lady Mediatrix sa madaling araw. Yun. So, ibig sabihin, yung iyong intensyon na i-guest siya at you are informing me na pag-usapan siya, ay narinig niya agad at nag-manifest siya sa akin. Opo. So yun ang latest na miracle niya sa akin. Ganun kabilis. At ganun kabilis. Opo. Parang nasa matrix talaga tayo, inisip ko lang, nag-text ka sa akin. Tapos narinig niya, nagpakita nagparamdam siya sa akin, nakita ko siya. Yes, ma'am. Na hinipo at nag-usap kami. Sabi ko, sige, Lady Mediatrix, pasya lang kita, kararating ko lang kako ng Russia. Hindi ko pa alam na pag-uusapan natin ngayon. So napakahalaga po na tayo konektado sa mga divine beings. Yes. Kasi sila talaga yung nagbibigay sa atin ng parang gabay ng ating dapat na landas. At ngayon pong kararating ko lang nung last Friday, galing din po ako dyan kay Brother Joel Place doon po sa Santa Lucia Falls. Wow, sa Diba, Banahaw. pag galing ka sa biyahe, Ray, Opo. aeroplano, Opo. bawal yung maligo ka Opo. sa lamig and so on. Pero sabi ng intuition ko, umakyat ka agad sa Mount Banahaw para ma-recharge ka. Kunod naman ako, Ray. Opo. Kaya kinaumagahan ng aking pagdating ay naligo na agad ako sa Santa Lucia. Ang bilis, bumalik, Ray. Sinukat ko yung aking kuryente. Dapat, di ba pag nagbiyahe tayo, yung kuryente natin, sinisip-sip ng eroplano, ang nipis. naging 20-26 lang ang Yung EMF auric field natin. natin, yes. Pagkatapos doon, Ray, 175. Wow, fully recharged, Lakas. sumobra pa. Fully recharged po. So yan po ang mga latest Talaga. na napamalas sa akin ng mga divine places at saka lalo na po si Lady Mediatrix. Maraming salamat po. At ngayong gabi daw, ay magbabasbas sila. Yun. Sa kagalingan sa Ay, lahat salamat. ng mga tagakinig mo po. Saka ang dami ho nating dapat na ipabasbas, Ma'am Jo, yung nangyayari sa Israel, sa Lebanon, di ba? Yung girian dito sa may China, Taiwan at maging sa tama West po Philippine Sea at yung mga galawan ng ating mga politiko na nagiging pasaway na hindi pa nagsisimulang eleksyon pero pasaway na. Ayan. Naku, marami tayong dapat ay papabasbas kay Lady, Our Lady of Mediatrix, and of course sa lahat ng mga divine beings. Pero Ma'am Jo, itong tanong, ito bang ganitong mga miracles, mga himalang ito, ay pwede bang maranasan to ng lahat, hindi lang ng iilan? Pwede pong maranasan kung itong sinasabi natin na lahat ay nakatuon, nagbabibrate po sila
doon sa divine vibration po. Okay. Ibig sabihin, ay meron po silang paniwala, Mhm. aware po sila na makatanggap ng ganitong mga experiences. Kasi vibration ito, Ray, frequency. Mhm. Pag hindi ka naka-tune in, Hindi ka wala naka-line. kang mai-interpret na miracles. Ah. Kailangan, kung ano man yung vibration ng miracle na yon, ay ikaw din ay nagba-vibrate sa ganoon. Mhm. Pero Kaya ang sagot po ay lahat pwede. yes, so ayan na. Sabi ni Hope Resurrection, bati muna natin ating mga nakatutok ngayon na mapagpalang gabi po sa gabi ng misteryo. Lalo na sa ating mga guests tonight. Zenny Lobigas Jose, magandang gabi din po sa inyo. Nelson Malinaw, malinaw na malinaw. Leo Havares, good evening Sir Ray, sa gabi ng misteryo, mabuhay po ang inyong programa, maraming salamat po. Elias Pascasio, yan, Elias, pinababalik ka sa Banahaw. Biglang may nag-message na. Yan Elias matagal ka na raw hindi nakapunta ng Banahaw. Terry Ramos, magandang gabi po, Tito Boy, Brother Joel, sabi niya. Ron Bustamante, brother, yun gusto niyang, birthday daw ni Colonel Santos, anak ni Colonel Santos ngayon, Dr. Lynn, Trina, and Kurt, mga nag-birthday ngayon. October, sa lahat mo nang nag-birthday, magandang gabi po sa inyo and happy birthday. Ayan, ang sabi rito, iba-ibang mga paniniwala tungkol sa existence of purgatory, impyerno and heaven, but definitely mayroong heaven. Ayan. Ngayon yung impyerno, depende yan sa inyong gusto. Gusto niyo punta ng impyerno o kaya gusto niyo mapunta ng purgatorio. Ayun. Di ba, Brother Joel, napangiti kayo? Di ba? Kung ang iniisip lang natin heaven, di sa heaven tayo pupunta. Ako ay devout Catholic din ako. Yes. So, naniniwala. Pero dito sa karanasan ko sa sinasabi nating buhay espiritual, Opo. parang medyo iba yung nangyayari doon sa reality when it comes to spiritual o mga kaganapang espiritual. Totoo po doon yan. sa itinuturo sa atin, yung kinamulatan natin na itinuro sa atin. Actually, Pero ako sinisikap ko na hindi maglaban ang lahat ng yan, Tama. kundi ang lahat ng makigdaan para sa isang landas nating lahat patungo sa katotohanan. Yan, 100% agree. Pero binabanggit lang, Tito Boy, kasi may pinakita sa iyo na ito yung purgatory, no? Actually, ako personally, sa ating ASAR experience, matagal ko na rin sinabi ito. Naisulat ko na rin ito sa Abante, kasi susulat din tayo sa Abante, misteryo. No? Naipakita na rin sa akin yung area na they call it hell. Pero yung hell na hindi dagat-dagatang apoy, pitch black, sobrang dilim. Tapos may maririnig kang dagundong ng yabag ng higante sa mismong lugar. Ang sabi ko, naku po, parang iba yata tong lugar na to. Sabi ng guide ko, isipin mo lang mawawala ka dyan sa lugar na yan. Tapos mayroon pang isang area, isang dimension na ano naman, puro naman madudulas. Para alam mo yun, slimy. Puro kulay berdeng liquid na dadaanan mo na malagkit. Tapos na parang may halimaw pa. Ayan, actually marami depende rin sa atin yan kung ano yung gustong ipakita sa atin ng ating mga spirit guides. Ngayon, of course, may time din na ipapakita sa iyo ang heaven. Yes. Because heaven really exists, whether we like it or not. Tama po. Di ba, Brother Joel, Tito Boy? Tama po. Kung ano kasi yung, kung saan ka dadalhin ng gabay. Yun. Kung ano ipapakita sa'yo, yun ang ayan. Anyway, yes, Brother Joel. May experience, especially sa kaluluwa or namatay na. Ang mother ko, 4 years ago nang namatay. Pero ako, nararamdaman ko na nandito siya Nandito lang siya sa lugar ko.
Kasi meron akong karanasan nung minsan, galing ako sa misyon. So pag uwi ko dito, pagod. So ang ginawa ko, nagpahinga ako, natulog. Nung natutulog na ako, nakita ko sa panaginip ko, hindi ko alam kung ito'y panaginip o astral ito nangyari sa akin. Umangat ako nakahiga akong ganyan. Paghiga ko, umangat. Pag-angat ko na ganyan, dumiretso ako, lumabas sa bubong ng bahay. Diretso siya ganyan. So nakita ko na yung kalawakan. Opo. Pero, pagka dilat ko na ganyan, nagulat ako kasi bigla may humila sa akin. Paghila sa may tagiliran ko na ganito, bigla akong bumalik doon sa pagkakahiga ko, bigla akong nagising. Naalala ko, yung nakita kong humila sa akin, yung mother ko. Kaya bigla ako Yes, all right. Salamat. Brother Chris Ponce, muli magandang gabi sa iyo. So far, ano ang tinatahak ng journey mo sa yung spiritual today, at dahil nga sa nagpupunta ka na rin sa Ciudad Verdadero, ano ang sa akala mo yung bukal sa kalooban mo na dapat mo pang gawin sa inaharap? Ngayon po, dahil nagpapasalamat po at nag-guest po dito and na-meet ko po yung mga other guests din po. So, sa tingin ko po, gusto ko pong ma-visit din po yung Mount Banahaw. So, ma-experience po natin po yun. Lumaganap na yung mensahe. Tingnan po natin ano po yung mga next na journey and experiences parang po. Yung mensahe para sa lahat, hindi lang sa ilan. Kasi biglang, parang may punta naman kayo sa Banahaw. Parang gano'n. Opo. Pinaakit na pati yata ako, pinaakit. Bukod pa sa Ciudad Verdadero. Sabagay, hindi naman si Brother Joel na magiging pator natin dyan sa Bundok Banahaw. Ito na, sumagot na si Elias. Salamat sa message sa Brother Ray. Makakapunta na po uli ako sa Banahaw. Nakarating kagad sa kanya yung mensahe. Si Han Yuri, sabi niya, lahat ng pagkakataon ay binigay sa tao habang buhay pa siya at narito sa mundo. Tama ho yun. I agree with that. Itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayan, depende po sa ating paniniwala po dyan. But here, sa ating programa, wala po tayong initsaperang paniniwala o reliyon kasi magkakaiba po tayong mga experiences. Alright, salamat. Ma'am Monet and Sir Darwin, maybe meron po kayong mensahe para sa lahat. And I think mukhang kinakawayan din tayo ni Our Lady of Mediatrix dyan sa Lipa. Sa lahat po yan, hindi lang sa ilan. Matindi rin yung mensahe. Ha? Kakaiba yung karanasan na mapunta doon kasi may physical component yung experience. Pero yung ugnay kay Lady Mediatrix sa vibration field niya is everywhere, anywhere, anytime. Yes. So, umugnay lang tayo sa puso, taimtim with purity of intention, heart, and prayer intention. Align lang tayo sa intention ni Lady Mediatrix. Then we will receive the guidance na kailangan. Lalo na yung mga sinight nyo na conflicts and upheavals na nangyayari sa kapaligiran natin. Correct. Parang naka-tune in dun yung energy I think this is the Lady reason. Mediatrix. I think this is the reason why ito yung dinidiscuss natin tonight. Di ba? Very strong yung message na we have to focus our intention na magkaroon ng peaceful resolution itong mga conflict na ito sa iba't ibang mga lugar para matapos na, ang dami nang nasayang na buhay ng tao. Ma'am Monet and Sir Darwin, muli po maraming salamat po sa inyo binigay sa amin na mensahe and of course sharing your experiences. Yes. Maraming salamat, Ate Jo. Yeah, thank you so much. Dr. Jo. Okay. Maligayang bagong pagkilala sa inyo, Brother Joel tsaka Brother Chris. Yan, saka si Tito Boy nandito sa studio. Thank you so much. Si Tito Boy po. Thank you so much, Ma'am Monet and Sir Darwin. Ma'am Jo, ano po yung gagawin po natin tonight bago tayo magpaalam?
And Yung po ang request ay yes. magbe-bless daw po, pinapahawakan po yung ating pituitary and pineal glands po through the hand positions po, yung Wow, right hand, right daw po hand sa here. forehead, yung Okay. left hand daw po sa back of the head. Wala namang para masamang ma-activate gawin daw natin. po ang ating discernment, Fred, at pagtanggap ng biyaya ng Panginoon. Ito po ibibigay sa atin ng Lady of Mediatrix para po tunawin na ang hindi mga mainam na ginagawa ng tao, lalo na po sa ating pong leadership at saka sa lahat ng mga sigalot sa buong mundo. Tunawin na po ito, ibahin na po ang programa sa 5 level ng memory nito. The cosmic, mental, emotional, physical bodies ng humanity. Marami pong salamat, Lady Mediatrix, sa inyo po paghipo sa lahat ng mga taga-misteryo at lahat ng mga guest po ni Brother Ray at sa buong kapuluan ng aming pong bansa at buong mundo. Marami pong salamat, Lady Mediatrix. Thank you so much. Ayun na po. Enjoy na. Ayos. Ma'am Jo, maraming salamat po, ma'am. And of course, baka meron kay announcement para po sa ating mga babayan dun sa mga gustong makipag-ugnayan po sa inyo. Ma'am Jo? Opo, makipag-ugnayan lang po sila sa AWHIPH and AWHI official para po sila ay makatanggap po ng scholarship sa ating pong binibigay na self-healing course po. At patuloy pa rin bukas yung ating pong Psychic and Healing Festival sa Kalayaan Avenue sa Makati po. Yun, may ongoing pala, Ma'am Jo, no? Hanggang kailan po ito? Bukas po ng hapon. Psychic and Healing Festival. Opo, Sa may Kalayaan. Sa Gastro Park po sa Kalayaan Avenue sa Makati po. Yun, salamat, Ma'am Jo. Brother Joel, muli maraming salamat sa iyo sa iyong ibinahagi sa amin, sa ating lahat na experience dyan sa Holy Mountain of Banahaw. Brother Joel. Hello po. Maraming salamat din po sa ating lahat at sa mga iba nating mga kasama naging guest ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagkilala sa akin at sa inyong pagbahagi. Ako'y patuloy na natututo pa rin sa iba't ibang talakayan na pinag-uusapan natin dito sa Gabi ng Misteryo. Patuloy ko lang inaanyayahan din ang lahat at bawat isa, mga kapatid natin, na patuloy tayong manalangin para sa kapakanan ng kapayapaan at ang pag-ibig sa buong mundo at sa lahat at bawat isa. Maraming salamat. Thank you, Brother Joel. Chris, muli maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat po, Brother Ray, and sa lahat po ng mga guests po dito. Hanggang sa nice muli. meeting niya po. God bless. Tito Boy, birthday boy, salamat sa iyo. And of course, baka meron kang gustong mensahe or invite yung ating mga kababayan. Una ang Diyos, nagpapasalamat ako at pinagtagpo-tagpo tayo sa isang talakayang makabuluhan at nagbibigay liwanag sa mga nanonood at nakikinig. Fully energized din ako ngayon. Yes po, nabahagian namin kayo. Ayan. Talaga naman. Subaybayan yung programa mo. Saan ba yung saan ka pwedeng tutukan? Every Tuesday po sa Hula at Hiwaga sa Euro TV at magbubukas na po ang second season ng The Inner Eye sa Studio 88 po. Ayun. Salamat, Brother Boy. Thank you so much. Hi, salamat to sa mga tumutok po sa ating pong Gabi na Misteryo. Kayo hubay na blessed tonight. And huwag po kayong mag-alala. Bukas naman ay Sunday. So I think it's about time na magsimba naman tayo. And mag-meditate naman tayo. Diba? Nandiyan lang naman po yung ating mga divine beings na handa pong sumaklolo po sa atin. Anytime, anywhere ay nahilingin po natin. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, at sa ilang saglit ito ang programang Gabi ng Bading ni Miss Moria Lino. Pilipinas ang oras, 11:02 p.m. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino.
sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH.